Magandang umaga mga ka-Morning Devo. Nais nating pag-usapan ano nga ba ang sukatan ng tunay na kayamanan. Tayo po ngayon ay nasa Proverbs chapter 22 verses 1 to 6. Sa title po na ating pag-aaralan, ang tunay na kayamanan. Nandito po yung verse 1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilang at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayaman na hirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Kung may dumarating na panganib, ang matalino ay nag-iingan, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kabakong-babaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karahalan. Sa landas na masama ay may tinik at mga patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya itong malilimutan. So ayan, pag-uusapan natin, no? Pastor Melet, ang sinabi dito at bilanggit dito patungkol sa tunay na kayamanan. Kagmanan. Oo, sapagkat alam mo sa panahon natin ngayon ay marami ang nilagahangad na yumaman. Siyempre, At hindi naman so masama kang magagpay kayamanan. Pero ano nga ba talaga yung tunay na kayamanan? may true riches, merong fake. Parang fake news, ano? May fake pala na riches. Oo. At yan nga po ating titignan. May mga makikita po natin dito na ang tunay na kayamanan ay ang uri na pamumuhay, hindi sa material na supatan dito. Sabi nga sa verse 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. So ibig sabihin, ang tunay daw pong kayamanan ay yung malinis na pangalan, yung uri ng ating pamumuhay, yung lumalakad sa katuwiran, at lumalakad dahil sa kaluguran ng pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. So, yun daw yung dapat natin napiliin. So, it's a choice Yes. on our part, ano po, bilang mga mananampalataya na natututo na maging marunong sa buhay. Dahil talaga itong series na ito ng Morning Devo ngayong season na ay talagang tungkol sa karunungan. So ngayon, tayo nagiging marunong para when it comes sa ating pananaw, sa pagiging totoong mayaman. So ang dapat po nating piliin, malinis na pangalan. Ibig sabihin yung mayroong karangalan. May karangalan. Yung pag binanggit ang pangalan mo, ano yung harugtong? Ayan. Ano yung nasa isip ng tao pag banggit ng pangalan mo? Di ba? So, pag sinabing Edwin, ayan. So, ito ay isang taong mabait, may takot sa Diyos. Di ba? So, yung ganong uri ng pananaw sa buhay. O kaysa yung sa Edwin na mayroong negatibo na pananaw na kung saan ay yung integridad o yung karangalan ay talaga kino-question. So ano ang iyong pipiliin? Ano ang ating pipiliin? So mga ka-Morning Devo, yan po yung ating bigyat pansin ngayon. Ang totoong kayamanan, sabi nga nila kanina, no? Isang uri ng pamumuhay na kung saan ay lumalakad ayon sa katuwiran ng Panginoon. Sabi dun sa verse 2, kay Yahweh ay pareho ang mayaman, Good. mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Ayan. So itong pagtingin ng Panginoon sa lahat ay pantay-pantay. Kaya huwag nating hangarin na maging mayaman tayo para tayo maging popular o hayaan natin na ang material na kayamanan ang nagiging basihan ng ating value Yeah. or halaga sa mata ng tao. Ang Diyos, hindi niya tinitignan kung gaano karami ang iyong pera. Hindi niya tinitignan kung gaano kaganda ang iyong bahay. Ang tingin niya basta ikaw ay tao at higit sa lahat kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, saan ka mang estado ng buhay at anumang uri ng level ang iyong kayamanan, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Amen. At meron pa rin another perspective ang talatal iyan na kung saan sinasabing ang mayaman at ang mahirap ay parehong bilang ng Diyos.
Ngayon ang tanong, bakit siya ay mayaman at ikaw ay mahirap? Ibig sabihin, kung ikaw ay mahirap ngayon dahil pareho tayong nilalang ng Diyos, ang isang mahirap, may pagkakataong yumaman. Yes. Di ba? At pipiliin niya anong uri ng yaman ang magkakaroon siya. Di ba? Di niya ang binagbigyan natin ng diin na anong kayamanan ang unahin mo? Ang isang marangal, Diyos na buhay o isang mayroong material na bagay at kayamanan ngunit hindi humahanay o hindi umaakba doon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, mayaman, mahirap, pareho nila lang ng Diyos. May pagkakataon ng parehong ito na dilanap. Na makakalakay sa blessing at sa biyaya ng Pameo, amen. Kaya may pag-asa ka pa. May pag-asa pa ako sa buhay na ito na magkaroon nga ako ng totoong yaman kaysa doon sa fake na yaman. Dahil nilalang din ako ng Diyos, may kakayanan akong pumili ng buhay na naayon sa kalooban ng Diyos or hindi naayon sa kalooban ng Diyos. sapagkat may pagpapala ang sumusunod sa Kanya. No? Marami kasi sa atin ang nag-iisip. Parang yung mga hindi matuwid at yung mga masasama lamang ang yumayaman. Pero kapag ikaw ay mabait o kaya ay ikaw ay hindi gumagawa ng masama, ay mukhang ikaw ang mas nakikitang may. Hindi po yun eh. Ang isang sumusunod sa Panginoon at lumalakad ng katuwiran, ang sabi ng banal na kasulatan, ay may pagpapalang makakamtan. Kaya ibibless ng Panginoon ang sino mang lumalakad ayon sa kanyang katuwiran. Kaya naman, mas piliin natin ang ugali, ang karakter, ang values, ang moral standing na kung saan ay nakabase sa salita ng Panginoon. Kaysa yung marami nga akong kayamanan, kinuha ko naman ito sa kasamaan. Material tema. Oo, marami man akong salapi o marami man akong material na kayamanan, ay ito naman ay bunga ng gawa ko na kasamaan. Tsaka Hindi po yung magtatagan. O, hindi yung magtatagan sa iyo. Kaya naman, mas piliin natin ang kayamanang nanggagaling sa Panginoon. At habang nakikinig nga tayo sa ganitong uri ng pag-aaral, naintindihan natin, ano ang madadala mo sa pangwalang hanggang buhay? Yung physical, material na kayamanan, na bagamat kailangan natin sa buhay na ito at hindi natin ito minamasama, dahil ito yung mga material na pagpapala din naman. Ngunit, huwag naman natin i-anchor or i-angkla yung ating buong pagkatao sa material lang na kayamanan. Ang mas unahin natin, ano yung ating madadala sa buhay na wala hanggan? Di ba yung magandang kaugalian, integridad, yung karakter na kung saan ay kawahis ng ating Panginoon. So, ito ang ating madadala. Kaya, piliin natin ang ganitong uri ng kayamanan na totoo sa harapan ng Panginoon. Amen. Pangalawa na makikita natin dito sa binasa natin, sabi nga sa verse 3, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito mapansin o hindi ito pansin ng mangmang, kaya siya napapahama. So, pangalawang katotohanan patungkol sa kayamanan dito, Pastor Millet, ay yung katalinuhan, ang mag-iingat sa iyo, yung karunungan, ang mag-iingat sa iyo. Sabi nga dito, kapag ka may mga panganib na darating, may mga banta ng pagsira. Dahil ikaw ay lumalakan sa katalinuhan. Dahil ikaw ay lumalakad ayon sa wisdom ng salita ng Panginoon, ay iingatan ka nito. Dahil alam mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. At dahil sa iyong pagkaalam, ay pipiliin mo na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung mga mangmang, yung nga, kapag ikaw ay mangma, ibig sabihin hindi ka edukado. Ang mangmang dito, lalo na sa context ng kawikaan, ay hindi sumusunod sa wisdom ng Panginoon. So, o sa salita ng Panginoon, sila yung madalas na napapahama. Amen. At makikita natin dito na kung saan may mga talatang ating nabasa na, So, ang tunay na kayamanan, una-una, malilis na Pangalawa, matalino. Yung katalinuhan na nagagaling sa Diyos ay kayamanan din. Aswet. Amen. Ang pangatlo, ito, ang pagsunod sa Diyos at sa kanyang kalooban ay nagdudulot ng kayamanan.
Sabi sa verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa landas ng masama ay may tinig at mga patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas God. Mm. So, again, sa konteksto ng kayamanan, hindi lamang yung ikaw ay lumalakad sa Panginoon or tinatanggap mo yung katalinuhan ng Panginoon, kundi yun nga, yung pagsunod kay Yahweh at pagpapakumbaba, nasiresulta ito ng kayamanan. Amen. At hindi tayo ito ipapahiya. Bibigyan tayo ng karangalan. Kaya yung pagtitiwala sa Panginoon ay wag po nating wawalain sapagkat yan po ay magbubunga ng tunay na kayamanan at kagalakan ng gagaling sa Panginoon. Sabi nga doon sa verse 5, sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong. So ibig sabihin, expected na ang track ng kaaway sa mga taong ang laging sinusunod ay kasamaan. Actually, sa verse 5, dito po sa King James Version, sabi dito, he who guards his soul will be far from them. Yeah, sa mga tinik at mga patibong, yung nag-guardia, yung nagbabantay ng kanyang puso, yung nagbabantay ng kanyang damdamin at kaisipan, yung umiiwas sa patibong. Kasi yung pagkakatagal ito yung nagmamahal sa sarili. Pero sa English yung he who guards his soul. Ibig sabihin, isang napakaganda ding palatandaan sa atin ng tunay na kayamanan ay alam nating bantayan ang ating kaluluwa, ang ating kaisipan, ang ating damdamin at ang ating kalooban na kung saan ito ay sumusunod doon sa kalooban ng Diyos at hindi po ito sumusumay. Kaya nakakaiwas tayo talaga sa mga kapahamakan na sinasabi nito sa Proverbs. Amen. Amen. Pang-apat na katotohanan na atin pong makikita rito patungkol sa tunay na kayamanan ay ang pagtuturo sa mga bata. Ito yung mag-iingat sa kanilang kinabukasan. Sabi ko sa verse 6, ituro sa bata ang dapat o ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. So ang marami tayong naririnig na kasabihan, Pastora Melandima, na ang tanging maipapamana lang natin sa ating mga anak ay ang kayamanan ng pagtuturo. Di ba? Hindi ito nasusukat sa material na kayamanan. Kaya kapag tinuturuan natin ang ating mga anak, ito ay isang tunay na kayamanan na mag-iingat sa kanila kinabukasan. Yes, yung pagtuturo ng pagtitiwala sa Diyos. Yan. Yung pagtuturo na kung saan ay mabuhay ng may paggabay ng banal na Espiritu ng Diyos. Yung pagtuturo natin sa ating mga anak na kung saan ang kanilang pagdepende sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, sa gitna ng kanilang pangailangan. Imbis na sila ay matakot sa problema, mas uunahin nilang matakot sa Diyos. So yan po yung mga pagtuturo na kung saan ating ipinapasa sa ating mga anak, na kapag sila ay sa gitna ng pagkukulang, tinuturoan natin sila magtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos ang magkakaloob sa lahat ng ating pangailangan. So ang narinig nila mula sa atin bilang mga magulang ay kung paano tayo namumuhay na may pagtitiwala sa Panginoon at sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ito, Pastor Erin, yung pagtuturong ito ay hindi lamang pagtuturo ng sa bibig lang, ano? Nagpapakyayo sa buhay. Example natin ang ating buhay. Model tayo nila. At yung ganitong mga pagtuturo ang talagang yung tumatatak, yung nagbibigay na naitatanim sa kanilang puso at nag-uugat ito sa kanilang puso at kalooban. At pagtitiwalaan natin ang kapangyarihan ng binhi ng salita ng Diyos na ating tinuturo sa ating mga anak. At sabi dito, hindi nila ito malilimutan. No, bagamat of course magandang pamana sa ating mga anak ng education. Totoo naman talaga, no? Magandang pamana iyon para sa ating mga anak. Sabi nga, di ba, nung malimit na maging linya ng ating mga magulang, hindi man namin kayo mabigyan ng malaking bakay na yun. Pero pag-aaralin namin kayo, di ba? Hindi naman tayo makabili na isang kotse ngayon o ng magandang TV ngayon, di ba? Kaya kami noon, nakikipanood lang kami sa aming kapitbahay, Pastor Edwin noon.
Kasi ang parents namin, ang nanay Italio sabi nila, "Basta pag-aralin namin muna kayo." Pero alam niyo po masigit pa sa edukasyon ay ang pagtuturo sa ating mga anak kung paano nga ba magtiwala sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Sabi nga ng salita ng Panginoon, "The just shall live by faith." So dapat nating turuan ang ating mga anak kung papaano sila mamumuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya lamang ang makapagbibigay sa kanila ng katagumpayan sa kanilang buhay. Ang pananampalataya sa Panginoon lamang ang magbibigay sa kanila ng gabay. Hindi natin kayang gabayan sila sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Ngunit dahil sila ay nagtitiwala sa Panginoon, iyon ang magbibigay sa kanila ng kasiguraduhan na ang kanilang buhay ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya iyon ang ipamana natin, iyon ang gawin natin, ang turuan sila ng dapat lakaran, ang dapat na sampaladayanan, ang dapat na pagtiwalaan, sapagkat paglaki nila ay hindi nila ito malilimutan. Marami ang mga nagbibigay ng patutuo na kapag sila itinuruan, pag lumaki na sila, ay lagi nilang sinasabi kung hindi mo kami tuturuan ng ganito, ay hindi kami magtatapa. Yan po ang gawin po natin. So ang tunay pong kayamanan na gusto natin na matanggap ng ating mga anak ay ang pagtuturo patungkol sa wisdom ng Panginoon, sa salita ng Panginoon at sa mga prinsipyo ng Panginoon sa ating buhay. At alalahanin po natin, may kayamanan na pansamantala. May kayamanan na pang walang hanggan. Ano po ang pipiliin natin? Ito. So nayo po ay mananalangin at nawa po ay nakita niyo po ang makatotohanan dito. Pagpipray po natin ang bawat isa, ang ating pamilya, ang ating buhay. Pero bago po yun, at yun ay pagpipray ni Pastor Romel, ay nais kong bigyan din ng pagkakataon na sino man na dapat maitipihan mo na ang tunay na kayamanan ay yung mayroong personal na relasyon at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. At ang sabi niya, walang makakamparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya napakahalaga na bigyan mo siya ng puwang sa iyong puso. Siya kitanggapin mo at siya ang sampalatayanan mo. At kapag tinanggap mo siya ng buong puso, ay nandoon matatanggapin mo rin ang tunay na kayamanan. Yan ay ang buhay na walang hanggan. Yan ay ang buhay na nasa Kanya. So kung nais mo siyang tanggapin, sumumbay ka sa akin sa panalangin at gawin mong personal na panalangin ang panalangin ito. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, kayo ang maging Panginoon. Kayo ang maging tagapagligtas. Kayo ang manguna sa aking buhay. At ako'y susunod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kung ipinanalangin mo yan, isang personal na pagtanggap sa Panginoon, nais kong sabihin sa iyo na pumapasok ng Panginoon sa puso mo at sa buhay mo at ikinagawad niya na ang tunay na kayamanan na kailangan mo. Salamat sa Panginoon na ikaw ay tumanggap at kung ikaw ay first time na nanalangin na panalangin na yan, isulat mo lang yung pangalan sa comment section at makikipag-ugnayan kami sa inyo. Sa tayo po ay manalangin para po sa bawat isa sa atin. Aming Ama, Diyos na buhay, aming Panginoon, ang aming tagapaggabay. Salamat po sapagkat sa bawat pagdulog namin sa iyong mga salita, kami po ay nagbabago para sa ikabubuti po namin. Salamat na binibigyan niyo po kami ng mas malinaw na perspective tungkol po sa treasure. O ano nga ba at sino nga ba ang tunay na mayaman? Ano nga ba ang tunay na kayamanan? At Panginoon, salamat na ang bawat kapatid po namin hindi po ito malalampasan. Bagkus amin po itong lalakaran ng tunay na kayamanan, Panginoon, ay ikaw. At salamat na ang kayamanang binigay mo sa amin ay buhay, karunungan, pagpapala, katotohanan ng iyong mga salita, at patuloy, Panginoon, na buhay na nakadepende at
sa iyo, Panginoon, ay sumusunod. Diba? Kami po ay tunay na mayaman sapagkat kami ay sa iyo. Pinupuri ka po namin dahil tinuturuan mo po kami na maging mayaman po kami hindi lamang sa pang-temporary, hindi lang pang-kasalukuyan, kung hindi pang walang hanggan. Kung sino kami, Panginoon, kung nagiging sino kami bilang iyong mga anak. Yun po yung tunay na kayamanan, na kami po'y mamuhay na may banal na pagkatakol sa inyo. Mabuhay po kami na patuloy na nanatili sa iyong pag-ibig. Nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyo, nagpapaturo sa iyo. At Panginoon, tinuturuan din namin ang aming mga anak. Ang bawat henerasyon na pinagkatiwala niyo po sa amin, mga nakababata sa amin, yung mga taong nakapaligid sa amin na ang buhay namin ay maging ehemplo na kung saan ang salita mo ay buhay na buhay sa amin. Salamat po, Panginoon, na yung aming uri ng buhay na nakalulugod sa iyo, na may katuwiran, ito yung tunay na kayaman. At ito po yung aming uunahin. At Panginoon, kung mayroon man din sa aming mga kapatiran na may kakapusan naman sa material na bagay, mahalaga din ang mga material na bagay, kung hindi ito mas mahalaga pa sa mga walang hanggang bagay. Pero Panginoon, salamat din po dahil concern ka rin sa aming mga pang-temporary na mga pangailangan. Ikaw din po ang Diyos ang nagkakaloob. Salamat na pinagkakaloob mo ang pangailangan namin sa bawat araw sa pananalapi, sa trabaho, Panginoon. Even yung mga kapatiran na nagbibilieve sa kanilang magkaroon sila ng sariling bahay at lupa o nagpapasibula sa kanilang negosyo. Panginoong Jesus, salamat, ikaw po inaasahan namin dito. At pinupuri ka po namin sapagkat hindi po kami magkukulang sa inyo. Pagpalain niyo po ang ikinabubuhay ng aming mga kapatiran, mga magsasaka, mga mainisda, Panginoon, ang mga nagnenegosyo, sa iba't ibang kaparaanan, mga nagtatrabaho sa gobyerno o mga namumuno at naglilingkod sa gobyerno. Panginoong Jesus, pagpalain niyo po ang gawa ng aming mga kamay. At inaaray namin to lahat sa iyo, na sa aming buhay, Panginoon, ayon sa kasaganaan ng iyong biyaya, kami maging pagpapala. Ima. At salamat yung mga kapatid namin na nagtitiwala sa iyo na magkaroon sila ng puhunan sa negosyo. Sa pangalan ni Jesus, yung supernatural na favor niyo po, Panginoon, na igawad po sa aming mga kapatid. At pinupuri ka po namin sapagkat yung araw-araw na kalakasan ay ikaw po nagkakaloob. Karunungan, pag-asa, kapayapaan. Ang bawat pamilya, Panginoon, na aming kasama ngayon, o yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa buong mundo, Panginoon Jesus, pangunahan niyo po kami na kami po ay makita namin ang aming sariling mayaman sa iyo. At salamat na ikaw ang aming pastol, hindi po kami magkukulang. Sa espiritu, sa kaluluwa at sa katawan. Salamat po aming Ama, kami ay pinagpaalam. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise God. At dyan po natin patuloy na ina-express ang aming po pasalamat ni Pastor Ellie sapagkat patuloy po kami sinasamahan at patuloy po tayong lumalago dito sa Morning Digo. Pastor Ellie. Magkita-kita uli po tayo sa susunod na episode ng Morning Depot.